Praise the Lord. Hallelujah. Na-amaze ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ng mga kabataan natin ito sa church. Amen? Who could ever say na ang Diyos kahit na maliit ka, payat ka, may amil-amil kang konti, pero ginagamit ka ni Lord to encourage the people of God. Amen? Lahat po ng mga kabataan na nakikita ko today, sabi nga ni Madam Nora kanina, na-amaze siya. Bakit? Kasi greater things ang ginagawa ni Lord sa buhay nila kaysa sa amin na batch. Mas marami sa kanila nagagamit ni Lord na for so long sa amin, we keep on training ourselves and ginagamit namin yung buhay namin for so long. And yung anointing ni Lord, sabi niya sa kanyang salita na He will pour out His Spirit not only to the old people, but even to the young, even to your children, even to the women and men of God. Kung titignan po natin ang church, matagal na at nais po natin na i-repair ang church pa for so long, 40? Ilang taon na tayo? 47? Pero tingnan natin, di man tayo nakakaluwag ng ating mga expansion ng location or ng space natin. Pero kung titignan natin yung buhay ng mga kabataan, nakikita yung transformation at ang kilos ng Espiritu Santo sa bawat isa sa kanila na nagpapagamit, willing na magpagamit sa Lord. And I praise the Lord for that. Dahil hindi po natin trabaho yan. Ang trabaho natin ng mga leaders and workers, gamitin ni Lord for His glory, to be His mouthpiece, mag-encourage. At ang transformation at ang bagay na ginagawa inward and outward sa buhay ng isang tao ay kilos na ng Diyos, ng Espiritu Santo sa bawat buhay. Sino po ba dito ang willing na paggamit sa Diyos ang kanyang buhay? Pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Bata ka man, matanda ka man. Sino ang gusto na paggamit? Come on, iwagay-iway mo kay Lord. Lord, nandito ako. Nais ko na gamitin mo ako kahit matanda na ako. Kahit bata pa ako, gamitin mo ako, Lord. Amen. At yung willingness na yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pakikinggang mensahe ng Diyos, nais ko pong tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Ama. Purihin kayo, Diyos. Purihin kayo, Espiritu Santo. Ama namin, salamat sa kabutihan mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil dinala mo ang aming mga paa dito sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil may opportunity pa kami na magpuri, sumamba sa iyo, Lord God. And you enable us to do the things that we cannot do, Lord God. May mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon, pero you're enabling us to do these things, Panginoon, for your glory, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. O Diyos, sa oras to, I declare your Lordship upon this place, that you will speak forth and not me be seen, O God, but you alone, O God. Hallelujah. Panginoon, manguna po kayo. Speak to our mind, our hearts, O Lord God, that will bring transformation to our lives, to our daily living, O Lord God. Sa iyong mga salita, Panginoon, sabi mo, hindi babalik ang iyong mga salita na walang ginawa sa aming buhay. Dinideklaran ko, O Diyos, sa bawat buhay na narito na nakapresenta, Panginoon, gagamitin mo ang bawat buhay na yan. Hallelujah, to transform, O God, hindi lang ang buhay nila, kundi ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang komunidad, Panginoon, ang workplace po nila, dahil kayo po ang in control. Oras na ito, Panginoon, you are in control, even in our lives. We submit it to you, Lord God. Anumang maibagay, Panginoon, anumang mensahe mo, Panginoon, Lord, we open up our hearts, our minds. Speak through us, O Lord God. Speak through your servant, O Lord God. We give you praise. Bless your word, O Lord, in Jesus' name. Amen. Ang ating topic is, what makes Christian's life victorious? Gusto niyo bang maging victorious? Sinong gustong mananagumpay? Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ayaw nating ma-depress.
Ayaw natin ang buhay natin ay talunan. Sino bang gusto maging talunan? Sino bang gustong sabihin, mahirap ang buhay mo, ang gapoy talento, ang gapoy kayam. Ang gapo, sumangi broadcast at bilay tuman. Gabay ton, amin tayo magkaroon ng victorious life bilang Kristiyano. However, sabi ni nga ni Pastor Peter Tanchi, living a Christian life is not just hard, but it is impossible. Napakahirap po talaga. Ang pagtanggap natin ng salita ng Diyos that we believe Jesus Christ is Lord and Savior of our lives, madali lang gawin yun. Pero ang mamuhay ng may Kristo sa buhay ay napakahirap, napaka-imposible. Pero alam nyo, good news po, kayang gawin yan ng Diyos sa buhay natin. Sa Romans 8, verse 37, sabi niya, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Sino po yung nagmamahal sa atin? Ang Diyos. Mahal nyo rin po ba ang Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, "He who loved me will be loved by my Father, and I will show myself to Him." Hindi lang po yung tayong nagmahal lang sa Diyos, may ginagawa din po ang Diyos sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Mas lalo po yung blessing, mas lalo grabe pa yung mararanasan pa natin kung tayo po ay hindi lang tayo tumatanggap ng pagmamahal, kundi tayo rin po ay nagbibigay ng pagmamahal sa Diyos. What makes us victorious? Paano ba tayo nagiging victorious? Alam niyo, ang buhay po natin, napakahirap maging victorious dahil hindi po tayo tulad ng Diyos na omnipotent, may kalakasan, omniscient. Hindi natin alam kung ano ang future. Even mamaya, after this na sinabi kong ito, hindi ko alam kung ano mangyayari. Bawat segundo, hindi natin alam. But what makes us victorious? Number 1 is the total dependence on the Holy Spirit. Bakit kailangan nating magdepende sa Espiritu Santo ng Diyos sa ating buhay? Sabi niya dyan, total. Sabihin niyo nga, total. Ibig sabihin ng total, kabuuan. Total dependence. Kabuuan na pagdidepende sa ating Espiritu Santo na Diyos. Paano mo masasabing magkaroon ka ng total dependence? Sa bawat hinga, sa bawat lakad, sa bawat desisyon, sa bawat bagay na gagawin mo, ibibigay mo, isasubmit mo sa Espiritu Santo ng Diyos. Sa Espiritu Santo na Diyos natin. Acts 1:8 sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Sabi niyo nga, power. Alam niyo, ito po ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng power. To what? Paano? Ano ang gagawin natin na power na ito? To become witnesses. Kanino tayo magwi-witness? Para saan tayo magwi-witness? Sabi niya, to the Lord. Magiging witness ka para kay Lord. Paano ka magiging witness? The Lord will give us the power to transform our lives. Na magiging karapat-dapat po tayo na maging witness ng Diyos. Unang-una, sabi niya, total dependence on the Holy Spirit. Kailangan po natin na magdepende sa Espiritu Santo ng Diyos. Dahil mahirap po talaga. Even sa pagpapalaki ng anak. Sino ba nasubukan dito na nagpuyat? Sino ba dito everyday nagpupuyat, nagkakasakit ang anak? Anong gagawin mo? Napapagod tayo, di ba? Sino dito nagtatrabaho?
Nagtatrabaho tayo, napapagod tayo, nai-stress tayo. Pero sabi ng salita ng Diyos, this is the power that you need, the Holy Spirit in your life, that you will become witness for the Lord. Alam mo, hindi lang sa pamilya mo. Pag sinabi natin ng Jerusalem, these are your families. Anak mo, ipapakilala mo si Jesus sa anak mo. You will be the witness sa katrabaho mo, sa iyong Judea, sa iyong Samaria, sa iyong community. And the Lord will empower you to be witness because you have the total dependence on the Holy Spirit in your life. Magiging nasabihin nila, ay, kakaiba itong taong ito. Talagang walay Diyos tuya. Ang baing niya unsugod. Ang baing niya Diba? Maraming bagay po na kinakakitaan sa buhay natin na maging witness tayo. And to be a witness, ito ang pinakamahalaga, credibility. To be witness, you have to be a credible witness. Sino ang dinideklara natin sa buhay natin? It is the Lord. Amen. Sabihin mo nga, ang witness mo, wini-witnessan mo, ang Diyos. Say, dideklara mo at bilay mo, say Diyos. Sa bawat action po natin, ang Diyos. And how? How do we witness? We have to be totally dependent on the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Godhead. The Holy Spirit has been sent by the Father and Son to indwell and guide believer. Pag sinabing indwell, nananahan sa atin. At guide the believer. Gina-guide po tayo. Sometimes our misconception and shortcoming of the Holy Spirit we have. May mga bagay tayo na nakakalimutan natin. At nami-mislook natin sa buhay natin. Kung bakit wala tayong total dependence sa Holy Spirit, number one is, we forget that He is God. Minsan nakakalimutan natin ang Espiritu Santo. Yung power na nasa inyo, yung power na nasa atin, minsan nakakalimutan natin na ito ay Diyos. He is God. He is the one in the triunity. Kaya minsan nanineglect natin, yung palang nasa atin ay Diyos pala, si Jesus at saka si God. Ang binigay niya pala, si Holy Spirit na nasa akin. Pero alam nyo, nakakalimutan po natin yun minsan. Hindi lang minsan, most of the time. Holy Spirit is equal to the Father and Son. Then, He ought to be worshipped as they are. His name is linked with the Father, Son, and the Holy Spirit. Pag sinasabi natin ang benediction, pag sinasabi ni Pastor ang benediction niya, mayroong Father, Son, and the Holy Spirit. Even sa baptism. Minsan po, we tend to refer to Him as inanimate. Paano ba inanimate? Parang lang, nandyan lang, kasama natin, and we call Him it. Nakakalimutan natin. Hindi siya it. Pag sinabing it is things. Pag sinabi natin na ito. Nakakalimutan po natin na si Holy Spirit ay Diyos and we refer to Him as it. The Bible always use personal pronoun in referring to Him. He is a person. Therefore, we must address Him with proper pronoun. Okay, sa John 15:26 sabi niya, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. He. Si Jesus ang nagsabi, He. So He referred to Him as a person. Sabi niya then, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, again, He refers to Him as a person, Him.
Another one is we forget that He is a person. We must get to know Him more intimately and personally. The Bible always use personal pronoun in referring to Him. Kung ibig sabihin kung person siya, kailangan mong magkaroon ng tamang relasyon. Sabi mo nga, power. Ulit, power. Magkakaroon ka ng power ng Espiritu Santo kung may tama kang relasyon sa Kanya. Yan nga po, takabangon tayo. Okay. Diyan ka na, Holy Spirit, antap, wag tang kalabat. Di ba? Okay. Kailangan kita kapag maglilid ako. Holy Spirit, I know, nandiyan ka lang. Inanimate. We tend to neglect the Holy Spirit in our life. At ano ba? Ano ba yung mga bagay na nagpapakita na ang Diyos na Espiritu Santo sa ating buhay ay totoong persona. Sorry. Number one, there is personality of Jesus Christ is He possess certain character. May character po ang Espiritu Santo. Ano yan? He has willpower. The Holy Spirit makes decisions. The Holy Spirit has intelligence. He searches and has the ability to know things. He has knowledge. May kaalaman, may katalinuhan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit has knowledge and knows things. Sabi siya sa 1 Corinthians 2, verse 10 to 12. He has the power. He powerfully changed Peter. And capacity to love. May kapasidad din na magmahal tulad mo ang Espiritu Santo. He has the capacity to grieve. Nalulungkutin siya, parang magseselos din, magdadalamhati din ang Espiritu Santo. The Holy Spirit is a person because He thinks, He feels, has purpose, He knows, He wills, He loves, and He grieves. Another is, the Holy Spirit does things that only a person can do. May mga bagay na kayang gawin ang Espiritu Santo na kaya din natin ng mga tao. The Holy Spirit search the deep things. Nag-search din siya, nag-research din siya. The Holy Spirit can speak. Paano kaya yun? Alam nyo, there are times that in my life, audible voice po ang naririnig ko. Agkatanuunla. Ibagamso, atan niya to o, umpatayla, bagaan mo'y salvation. Alam nyo yung mga voices na ganun, na very still small voice, ag nugagawantan, unarawi ka, ag kaunulugan, nagtatanya luluganan. Very still voice po, na maririnig po natin. It's how the Lord, the Holy Spirit speak to us. Kaya kayang gawin din ng Diyos, parang tulad din natin. Pwede siyang mag-warning, pwede siyang makipag-usap sa atin. The Holy Spirit can cry out kung paano unuuyag katawan, Lord! Kaya din ng Espiritu Santo niya. Sabi diyan sa Galatians 4 verse 6, the Holy Spirit intercedes. Kung paano ka nag-i-intercede para sa anak mo na may sakit, sa asawa mo na may sakit, kaya din ng Espiritu Santo yan. Kaya kailangan mong magdepende sa Kanya. The Holy Spirit testifies. Sinong tinetestify niya? Ang Diyos. He testified that the Lord Jesus Christ is true in our lives. The Holy Spirit testifies in your life na ang pangako ng Diyos ay totoo. He testifies about Jesus, that He is the true Lord and the Savior. The Holy Spirit teaches. Nagtuturo rin sa atin. Alam niyo ba kapag nagbabasa tayo ng Bible, hindi niyo naintindihan? Ask the Holy Spirit, Holy Spirit, turuan mo ako. Hindi ko naintindihan to. And suddenly, mabubuksan yung kaisipan mo. Marirealize mo, ay, ito palang ibig sabihin. It is the Holy Spirit that teaches. The Holy Spirit leads and directs. Siya rin yung nagdadirect sa atin tulad ng mga anak nyo. O anak, huwag kang pupunta dyan. Ay, sugawon mo. He directs our lives. The Holy Spirit commands. Nagko-command din siya.
The Holy Spirit calls men to work and gives them task. So ibig sabihin, hindi si Madam Nora ang nagtawag kay Ruth, kundi ang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi ka tinawag para lang sa isang bagay na para sa pamilya mo. Because God knows kung sino yung pwede niyang gamitin sa bawat isa po sa atin. Especially for those who are willing. Willing po ba kayo? Willing po ba kayo? Then God, the Holy Spirit will call. Alam natin kung bakit tayo nagtatrabaho na dito sa church, kung bakit nag-i-encourage ka, kung bakit ginagawa mo yan sa pamilya mo. Kasi ang Espiritu Santo ang tumawag sa'yo para gawin yan. Hindi si pastor, hindi si Madam Nora, hindi ako. Amen? The Holy Spirit proceeds on the mission to which He is sent. Sumusunod din siya sa inutos sa Kanya ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Tulad natin, ginagawa rin natin kung ano yung utos ng mga magulang, ng utos ni pastor, ng utos ng ating mga leaders. The Holy Spirit has emotion. Meron din emotion po ang Diyos. Kaya nga ang hirap na yung ginagawa natin na parang baliwala lang si Spirit, si Holy Spirit. Huwag kang kabakap taon. Parang feeling natin, siya lang yung Pero He has emotion. Nasasaktan po ang Espiritu Santo sa buhay natin. He can be grieved. He can be insulted. He can be lied. He can be blasphemed. Nararamdaman po yan ng Espiritu Santo. Tulad din po natin. May damdamin ng Espiritu Santo. Kaya napakahirap po na baliwalain lang si Espiritu Santo sa buhay natin. Kapag kayo napahiya ang inyong anak, anong ginagawa nyo? Minsan, kukuyungan tayo. Pino-comfort natin. Ganyan po ang kailangan din ng Espiritu Santo sa atin. Huwag mong i-neglect si Holy Spirit. Kasi sa buhay natin, siya yung power natin sa buhay natin. Totoo ang Diyos sa buhay natin. He has the power that is at work in our lives as believers. Now, ano itong mga bagay na ginagawa ng Diyos, ng Espiritu Santo sa buhay natin ng mga believers? Listen carefully. Ito po ay 40 lang. 40. Sabi nyo nga 40. Konti lang 40. Pero alam nyo, itong 40 na ito, mas marami pa po. Ito ay from Douglas Alban na ano ba ang kinagawa ng Espiritu Santo sa mga believers. 40 lang po ito. Kung minsan, hindi natin mataros kung paano ang pagkilos ng Espiritu Santo. Pero look, we have 40 works of the Holy Spirit in us believers. Number 1, He assures the believer of sonship and makes him son-like. Oh, anak ka ng Diyos. Manisya ka, si Kay is anak ng Diyos. At ginagawa ka niyang katulad ni Hesus Kristo. Number 2, He seals the believer as a pledge of earnest of future glory. Tinatatakan po kayo ng Diyos, ng Espiritu Santo. Aya, set apart ya. Aya talaga, tuwa yung Kristiyano. Natano ang gapoy, medyo conviction mo, alo, yung Kristiyano amo. Mamampa, kailangan mong magpa-confirm. Kailangan mong magpa-seal sa Espiritu Santo. Earnest of future glory. So, siya din yung nagbibigay sa atin ng desire para sa future glory. Hindi lang dahil sa tinanggap mo si Jesus, wala ka ng baliwala lang. But you will have that earnest desire. Magkakaroon ka ng puso na magkakaroon ako ng future glory kasama ni Jesus. Makakasama ako sa langit. Binibigyan po tayo ng seal at ng earnest desire for future glory. He fills the believer with Himself. Pinupuno po tayo ng Espiritu Santo, giving a victorious life. Kaya nga pinupuno tayo. Kailangan natin ng Espiritu Santo. Bakit? Para magkaroon ng victorious life. Kung walang Espiritu Santo, bine-neglect mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Sabi niya, He is filling us to have victorious life.
Yun, kung hindi mo kasama lagi ang Espiritu Santo, do you have that victorious life? Salita ng Diyos po ito. He is filling you with His power para magkaroon ka ng victorious life. He sanctifies the believers, sets him apart unto holiness. So, ibig sabihin kung paano nagiging natatransform from masugal, mainom, to andila. From malabir to self-control. From ma-complain to, ano ba ang kan natin? Thankful, mapasensya. It is the work of the Holy Spirit in your life. Kung paano tinatransform ng Diyos ang buhay mo, hindi naman ganun. Sabi nga, we are in the working process. Tama po ba yon? Minsan po, gusto natin maging instant holy tayo. Instant na perfect tayo. Pero alam niyo po ba, yung transformation na ginagawa ng Espiritu Santo sa atin is step by step. It's a process, sabi nga natin. And that's the work of the Holy Spirit, how to sanctify us. Kaya minsan, alam niyo minsan ang buhay natin, bakit ako dumadaan sa test na ito? Bakit kaya ako parang hindi ko gusto itong nangyayaring ito sa buhay ko? It is the way of sanctification ng Diyos sa buhay mo. Inaalis niya kasi yung mga bagay na meron sa ating buhay na hindi karapat-dapat. Masakit minsan, pero alam nyo yung sanctification na ginagawa ng Diyos, sineseparate tayo sa mga karamihan. Medyo masakit minsan. And minsan hindi natin naintindihan. Pero sabi nga, trust the process. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, trust the process. Number 5, He abides continuously with the believer. Lalo laramay ugugaw dyan, takot-tak, ang bilungot. Sino ba dito yung natatakot sa dilim? Sino sa mga batang takot sa dilim? Kahit sa young people, ang takot sa dilim. Pero sabi niya, He abides continuously, kasama ko ang Diyos. Kaya kantahin mo na lang, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iiwan ni pababayaan. Yan yung ginagawa ng Espiritu Santo. He takes the Word of God and teaches the believer. Tinuturuan po tayo. He brings to remembrance the things that we have faithfully learned. Especially kapag nung nag-aaral kami sa Bible school, may mga bagay na hindi namin ma-recall. Pero Lord, sabi mo sa iyong salita, Lord, you will give us yung into remembrance yung mga bagay na pinag-aaralan namin. And Lord, napruwebahan po namin yan sa buhay namin na nag-Bible school. Even to us when we witness. Anto lamay, kiyan, salita ng katawan niya, unya. And God will bring into remembrance kapag nag-witness ka. Pero syempre, kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman mag-bring to remembrance kung hindi mo na rinig, hindi mo nabasa. Okay? He testifies to us regarding the Savior. He constantly revealed Jesus Christ. So, nagte-testify siya. Minsan kasi alam nyo, hindi ata ako mahal ni Lord. Dumadaan ako sa sitwasyon na ganito. Pinabayaan na ata ako ni Lord. Pero alam nyo, each time, nasasabi mo, Lord, tulungan nyo ako. Holy Spirit, gabayan nyo ako sa aking iniisip. Nagda-doubt man ako kay Lord, Lord, tulungan mo ako na ma-confirm yung si Jesus Christ ay talagang saved na ako. Sinave na ako ni Jesus Christ. So He testified to us. He guides the believer into all truth. All truth. Hindi lang po biblical truth. All. Sa trabaho mo, minsan nako-confused ka. A lot of times in my life, sa trabaho ko, mali yung natrabaho ko, mali yung nagawa ko. Pero alam nyo, yung favor ng Diyos sa akin, bumabalik po yung trabaho ko na hindi ako napapahiya. Pwede kong ulitin. All truth. May mga bagay na hindi mo man naintindihan. Pero God, the Lord, the Holy Spirit guides you to all truth. He takes the things of Christ
spiritual things and reveals them to us. Alam niyo, may mga tanong po ang aking mga anak. Kung bakit po ako nag-Bible school is because may mga tanong po ang aking mga anak na hindi ko maintindihan. Ang tanong nila, hulaan tula may Eden ay. Nathan, di ba nandito sa earth yung Garden of Eden? Nasaan na ang Eden, Mama? Kung mamamatay ba ako ngayon, pupunta na ako sa langit. Paano yung sinabi nila na magdadamit ng puti? Alam niyo yung mga tanong na yon, hindi ko maintindihan na explain, hindi ko kayang i-explain. Alam niyo, kahit sabihin na nag-Bible school ako sa training ng MFBC, IFBC noon, nahihiya ako sa sarili ko. Bakit? Hindi ko po masagot lahat ng mga tanong ng mga anak ko. But you know what? The Holy Spirit reveals to us yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Nung pinag-pray ko, Lord, hindi ko kaya, nahihiya ako sa mga anak ko, Lord. Tulungan mo ako na maintindihan yung mga salita at ma-explain ng tama sa mga anak ko. That's the time. Hindi naman instant yung pagbibigay ng revelation ng Diyos. Pero in the right time ni Lord, binigay niya po yung mga kasagutan. At kung gusto yung malaman ko anong tanong, ang sagot dun sa tanong, tanongin niyo na lang ako mamaya. Number 12, He gives us power to obey God in the time of weakness and strengthen us. So siya yung nagbibigay sa atin ng power. Power to obey God. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, do not get drunk with wine. Pero ito po, yung kakayanan natin, hindi natin kaya talaga. Do not be a chismosa, kwanto. Tame your tongue, kwanto. Ayun, excuse me. Hindi ako yun. Alam nyo, ito yung magbibigay po sa atin ng kapangyarihan to resist the things na hindi natin kayang gawin. It is the Holy Spirit in your life. He gives the believer power to obey. Mag-obey tayo and resist. And it is irrespective. Ulit. He gives the believer power to obey the truth irrespective of cost. Imagine mo yan. Ag taka-i-promote, nagmugawon niya. Alaan ko'y manam, no agmugawon niya. But sabi niya, at all cost, pwede kanyang bigyan ng kapangyarihan to do the right thing in your life. May mga bagay ba kayo na hindi nyo kayang gawin? Pero, sabi ng Diyos, ganito, the Holy Spirit will give you the power to do the right thing at all cost. 14, He gives the believer freedom from the law of sin and death. Minsan sa utak natin, makasalanan agawak yan kasalanan. Hindi ka karapat-dapat. At sabi ng Espiritu Santo, i-confirm ng Espiritu Santo, you are free from any law and any bondage. Minsan, kinokondem na natin ang ating sarili. But no, sabi niya, ang sabi ng salita ng Diyos, you are now clean as snow, as white as snow. Minsan, hindi natin pinapaniwalaan yung salita ng Diyos. Pero ang Espiritu Santo will confirm to you, pinerdona ka lang ng katawan, you are sinless now because of the Lord Jesus Christ. Hindi na yung kasalanan nakikita, pero yung dugo ni Jesus na siyang lumulukob na sa'yo, yung ginawa ni Jesucristo sa buhay mo, yun na ang nakikita ng Diyos Ama sa'yo. Hindi na yung naging kasalanan mo in the past. And the Holy Spirit will confirm that you are no longer under sin or under law. 15, He takes the weak believer and fulfill the law of righteousness in his life. Ulitin ko po. He takes the weak believer and fulfills the law of righteousness in his life. Tingnan po natin. Tayo po ay weak. Tayo po ay mahina. Kung tutusin sa bawat paligid po natin, sa trabaho natin, even in our lives, mahirap po na maging righteous. Mahirap po na untalindag at sa salita na katawan, especially when you have needs, you have persecutions in your life. But the Lord, sabi niya,
He fulfills the law of righteousness in our lives. Siya mismo ang gagawa ng paraan na maging righteous ka. Ang Espiritu Santo yung mag-i-empower sa'yo at mag-fulfill ng bagay na nais ng Diyos na gawin mo. To be righteous. Hindi natin kayang gawin yan. Pero ang kaya po ng Espiritu Santo sa buhay natin. He gives the believer power to please God by granting victory over the flesh. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan to have power over flesh, the victory over flesh. He will quicken this mortal body of ours. Ibig sabihin, quicken the body, the mortal body of us. He will quicken. Minumove tayo. Kumilos ka, agkatulog-tulog. Agkayurong labaya man, dadang labaya preaching. Kumilos ka, mag-invite ka. Siya po yung nagkuquicken sa atin. Hey, stop that. Don't do that. It's from the flesh. Yan po ang ginagawa ng Spirit. May conviction na nararamdaman ka. May nahikahihiyan na nararamdaman ka. It is the work of the Holy Spirit. He gives power to mortify the dead of the body. Ibig sabihin, yung mortify, yung patay na tayo, patay. Siya po ang nagkuquicken. Siya po yung, He gives the power to mortify the deeds of the body. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng kapangyarihan na yung mga bagay na patay sa ating mga trabaho, sa ating mga kilos, siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para hindi natin gawin yun, kundi mamatay tayo sa flesh. But we can do whatever the Lord's will in our lives. He directs the believer in his prayer life to pray in the will of God. Hanggang sa prayer natin. Minsan nag-pray lang tayo, yung gusto ko Lord, yung gusto ko ganito, Lord. But when you allow the Holy Spirit in your life, Lord, anong gusto mong ipag-pray ko? Ang hirap po kaya mag-pray ng 30 minutes. Sino po ba dito nagpe-pray ng at least 5 minutes? 3 minutes. Mababa na ba? Kabango mo, ang kayurong ko, thank you Lord. Jesus name, amen. Pero sabi po, He gives us the power. Give us the power when we pray. Number 20, He gives the believer victory over terrible desires of the flesh. Sino po ba dito ano ba yung terrible desire of the flesh? Mambii. Ano pa ba? Terrible. Terrible ya. Managpatay ya. Terrible ya. Agtukayan. Yan, i-resist may. Di man ay, kapit bahay. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay sa atin ng victory over the terrible things na hindi kaya natin gawin. Kung tutusin, Lord, hindi ko kayang i-break si ganito. Simple lang ha. Hindi ko kayang i-give up si ganito. May nangyari na sa amin, Lord, hindi ko siya kayang i-give up. Pero alam niyo po, yung mga terribling bagay, kayang gawin ng Espiritu Santo sa buhay natin na kaya nating i-resist. Magkaroon tayo ng victory. Why? We allow the Holy Spirit in our lives. Saan na tayo? Number 21. He leads the believer out from under the law to liberty. Sino na ba dito ang feeling napapagod na siya? Parang feeling niya, yung buhay niya nakasentro na lang doon sa mga bagay na ginagawa. Lord, sabi mo sa iyong salita, you will give me the victory, the liberty to with these things na nakapalooban ko. Allow the Holy Spirit to work in your life. Kalayaan, liberty, kalayaan sa mga bagay na nakatanikala sa buhay mo. Minsan hindi mo maintindihan kung paano mo gagawin natakasan ng isang bagay na nakatanikala sa iyo. Kasalanan, mga bagay na ginagawa mo na hindi mo kaya na maging ma-set free dyan. Pero you allow the Holy Spirit in your life. Lord, Holy Spirit, tulungan niyo ako. Give me liberty from these things. Nasasakal na ako, Lord, di ko kaya. Allow the Holy Spirit to work in your life. He's the one that causes us to bear the fruit of the Spirit.
Ano po yung fruit of the Spirit, Madam Nora? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Napakahirap po yung mga yun. Napakahirap po maging papasensya sa anak mo. Yan, inyurangal tula. Nayagari, timutan mo la. O ayawan mo la. Napakahirap po na mahalin yung kapitbahay mo na nanaytukan. Naay. Pero it's the Holy Spirit that allows you to do these things. Oh, nakailan na tayo? Number 22 na. Mag-23 na tayo. Nakakalahati na tayo. Ano? Sa 40, nakakalahati na tayo. May natatamaan po ba? May natututunan po ba tayo? Kalahati pa lang po yun. 23, He gives us a holy walk as we are led by the Holy Spirit. Holy walk. Yung every day, every step, pagdidesisyon, pupunta sa ganito. Anong sabi niya? He gives us a holy walk. Dito tayo. Ito ang gagawin mo. Magkasalanan katan. Nagkan mo katang gagawa. Nagkatang ula. Okay? He assists us in putting away the things that displease our Father God. He assists. Tumutulong. Ibig sabihin, tayo pa rin. Assist. Ulit nyo nga, sabihin nyo nga sa katabi, assist. Pag sinabing assist, ikaw bang gagawa? Tama. Ikaw ang gagawa. Mayroon ka lang tumutulong. Ang bawat desisyon na ginagawa mo, ina-assist ka ng Espiritu Santo. Tulong. Back up. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon at gagawa. Pero tandaan mo, may nag-a-assist sa'yo. 24, He assists us in putting away the things that displease our Father. 25, He puts Satan to flight by lifting up a standard against him. Tingnan nyo, He puts Satan to flight. Inaalaw niya si Satan, ginagawa niya si Satan, lumalayo, tumatakbo, umaalis, flight. By lifting up a standard against him. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng standard, panuntunan. Kaya nga po, kailangan mo ang salita ng Diyos. Ano yung standard natin? Ang salita ng Diyos. Saan natatakot si Satan? Sa salita ng Diyos. Ano ang ginamit ni Jesus para tumakbo si Satan nung tinetempt siya? It is the Word of God. The standard that we need is the Word of God in our life. He gives rest to the soul that is trusting in the Lord. Lord, hindi po ako magkatulog, but I trust you, Lord. Lord, hindi ko kaya to. Pero Lord, nagtitiwala ako. May gagawin ka sa buhay ko. Trust the Lord. Magbibigyan po tayo ng kapahingahan, ng bagay na dapat sa atin kung nagtitiwala ka sa Diyos. He makes Jesus Christ Lord, the Master, the King in our private lives. So hindi siya ang Master, si Holy Spirit, but the Lord, Jesus Christ. Si Holy Spirit, He always points to Jesus Christ. Though ang dami niya, itong sinasabi ng 40 na trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Pero everything na ginagawa ng Espiritu Santo that at work in our lives, He always points to Jesus. He did not take the glory. Alam niyo, hindi kinitake ng glory ng Espiritu Santo. Kundi pinopoint out niya lagi, ito, because of Jesus. Ginagawa mo ito because of Jesus. Not me, but it's because of Jesus. He gives liberty, freedom to the child of God. May kalayaan po tayo. May mga bagay po tayo na pwede nating gawin at kakayanin natin. Malaya tayo because of God. He allowed us to become children. Ano bang kakayanan mo na maging karapat-dapat ka na bigyan ng ganito? Ano bang meron ka para
mabigyan ng righteousness, ng bagay na ganito na benepisyo. It's because you are the child of God. Kino-confirm niya that you are son of God. He gives divine love to the children of God. Divine love. Alam niyo maraming mga anak na hindi po lumaki sa tatay. Sino ba dito yung minsan siya na mismo, wala siyang tatay, hindi siya lumaki sa tatay, hindi siya lumaki sa nanay, o inampon siya, o nineglect siya. Litod si madam. Meron po bang na-neglect dito ng magulang? Okay? Pero alam nyo, ang Diyos, sabi niya, He gives divine love to the children of God. Mahal ka, binibigyan ka ng pagmamahal. Don't worry about these things. Inalaw lang ni Lord na sila ang gamitin gamitin para maipanganak ka. But we are the children of God. Mahal ka ng Espiritu Santo, mahal ka ng Diyos. And greater things na pagmamahal ng, mas grabe pang pagmamahal ng Diyos kaysa pagmamahal ng magulang mo in the flesh. He gives fullness of joy, complete happiness and satisfaction to the saints. Sino po ba dito na kahit na every Sunday bumabangon ng maaga, pupunta sa church, pero may joy pa rin. Ang gano mamuka-muka ni Tan. Ang gano every night mampipikasi, pero wala ninsan siya joy. Ang gano every time napapahiya ka. Pero dahil ginagawa mo ito kay Lord, may joy ka. Sino ba dito nagtatrabaho, na binibigay sa Lord yung trabaho niya at napapagod pero may joy pa rin? It is because it's the work of the Holy Spirit in your life. He satisfies you with all the good things in life. He strengthens the inward man with spiritual power to resist. So kung kailangan mo na mag-resist, kailangan mo ng power, Holy Spirit, I need you. He gives righteousness, peace, and joy to the Lord's children. Children ba kayo ng Lord? Then, sabi niya, He gives you righteousness, He gives you peace, and He gives you joy. He reveals, He interprets, and applies the deep things of God. So siya pa rin tumutulong sa atin sa mga bagay na hindi natin naintindihan, sa mundo, sa mga salita ng Diyos. He empowers us to impart truth to others. Kaya nga may lakas. Kanina nga, na-amaze ako kay Ruth. Nag-i-encourage siya. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi ko ina-expect. With power, with boldness. Bakit? Kasi may Espiritu Santo that is at work in her life. Ganon din sa pag-witness po natin. Di mo naman kailangan na memorize mo ang Amintay Bible, saan ka man witness. Hindi mo kailangan maging pastor para mag-witness ka o maging leader ng church. Through your life, mawi-witness mo. Magbibigay ka na ng witness sa Diyos. He comforts. He calls men in Christ and directs them in their service. So, even in our service, ang Diyos pa rin ang Espiritu Santo pa rin ang at work. He makes genuine and our access to the Father in heaven. So, pinapatunayan niya yung pag-access natin sa Diyos Ama. Pag tumatawag tayo, kino-confirm niya. Pag tumawag ka, Abba Father, didingin ng Diyos. Ang Espiritu Santo nagsasabi sa iyo, didingin ka ng Diyos. And number 40, He makes known our redemption rights, our possession in Christ. May karapatan ka. Kino-confirm yan ng Espiritu Santo. Kaya kung minsan nakokondem ka sa sarili mo, hindi mo maintindihan na parang, Lord, mali ata yung ginawa ko. May mga bagay ako na, you ask the Holy Spirit. He will give you the knowledge to magkaroon ka ng tamang kaisipan sa mga bagay na binigay ng Diyos, to do the right thing and to mga bagay na karapat-dapat para sa'yo. But wait, there's more, sabi niya. There's more. Pero it's for you. It's for you to discover Him. Marami pang bagay. 40 pa lang yun na nilista ni Douglas Alban. Pero marami pang bagay na hindi niya pa nasabi.
na kayo na mismo ang magdi-discover sa sarili nyo. And number 2, sabi niya, 2 bagay lang pakikipag-usap ko sa inyo. You need the Holy Spirit, the total dependence, and number 2, not conform but transform. Sabi niya sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ulitin nga rin, not conform, but transform. Ulitin natin, mas malakas. Isa pa. Ayan. Conformity or conformism is the act of matching attitude, belief, and behavior to group norms, politics, or being like-minded. You are being shaped. Conformity is kung ano yung ginagawa ng iba, gagawin mo din. Number 2 na bagay para magkaroon tayo ng victorious life bilang Kristiyano is do not conform but transform your mind. Saan ba tayo nasi-shape? Sa mga fashion. Uso ito eh. Anong tag doon? Crop top. Uso ya. Yung vape, uso ya. Yan yung mga fashion. Yung speech, manaayaw iray kape bahay mo, kaklasim, dahil nag-aayaw din sila, okay lang kasi nag-aayaw naman sila. Sa speech, sa culture, ano ang kulturang ginagawa? Pag sinabing culture, ito yung everyday na ginagawa. Anong kultura nila? Nasi-shape tayo sa pamilya natin, sa kultura ng pamilya natin. Minsan, masiblit sa pamilyam. Dapat, masiblit ka mat. Sisiblitan da ka. So, dapat, maging masiblit ka mat. Yan ay culture. Principle and ideology. Ano ba yung prinsipyo ngayon? It's okay to do these things. Kasi, paniniwala ko, ganito. Sabi ni ganito, ganito. Kaya naniwala ako. Kasi mataas siyang posisyon niya. Nasi-shape ka dahil sa mga principles and ideology na naririnig mo at nakikita mo. That conforms you. Transform mind means that we are changing to become more like God by changing the thoughts we have to align with the thoughts He has and what He has told us already in the Word. Ano ang basihan ng transformation? Salita po ng Diyos. Salita pa rin ng Diyos. Transform mind, sabi niya, from glory to glory, God is changing us. Sabi niya sa 2 Corinthians 3:18, work out your salvation. Tinatrabaho po natin. Ito po, may pagkakaiba ang work out at saka work for. Ang nandito, ano ito? Work out your salvation. Hindi niya po sinabi na work for your salvation. Sino pa rito nasubukan nag-workout doon sa gym? Meron na ba kayong muscle nung pumunta kayong gym? May muscle na ba kayo nung pumunta kayo? Meron na. Meron ka ng muscle. Wino-workout mo para lalong lumaki. Iba ang workout sa work for. Ibig sabihin, pantrabahuan mo. May salvation mo. Pero pag workout, mayroon ka ng salvation, mas lalo mong pinapabuti ang salvation mo. Why? Bakit po natin pinagtatrabahuan yung ating naging salvation, tinanggap na salvation? It's because in the long term, when we are in the presence of God, mayroon po tayong corona. Mayroon po tayong premyo. Mayroon po tayong reward. Kaya kung napapagod ka sa kaka-invite, napapagod ka sa pagtrabaho dito sa church, isipin mo, mayroon tayong reward. Kaya work out your salvation. Ano ang reward kapag nag-gym ka? Lumalaki ang muscle mo. Lumalaki yung mga dibdib mo. That's how
Ganun din po sa spiritual. We work out our salvation. Transformation of mind only comes when you study and apply the Word of God in your daily life. Alam nyo, next to the gift of God, ano ba yung unang gift ng Diyos sa atin? But the gift of God is eternal life. Pangalawa po, ang Espiritu Santo. The gift is the Holy Spirit. At ang number 3 na gift ay ang Bible, ang salita ng Diyos. Tayo po na mga anak ng Diyos, God has given us these things. Ang Espiritu Santo, God has given us the Spirit of God and the Bible for us to live a victorious life. Tulad din ng salita ng Diyos, it is a sword, it convicts. The Word of God is like a hammer. It breaks. Binibreak niya yung ating mga paniniwala at mga bagay na mali. The Word of God is a seed. Regenerates. Tumutubo yan. Hindi biglaan, pero tulad ng seed, dahan-dahan po yan na tumutubo sa buhay natin. Kailangan mo magbasa ng Bible para magkaroon ng regeneration sa buhay mo. It's like a mirror. Pinapakita ng Diyos sa pamagitan ng salita, ay mali pala itong ginagawa ko. A fire consumes. Ibig sabihin, may mga bagay na inaalis ng Diyos sa buhay mo, galing sa kanyang salita, dahil hindi tama. May mga bagay na sinusunog ang Diyos. A lamp illuminates. Nililinawan niya ang ating mga daan, mga desisyon. The Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. So sa bawat desisyon na gagawin mo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Ibase mo yung salita ng Diyos sa bawat desisyon mo. And food, it nourish. Kailangan natin ang salita ng Diyos that every day of our lives, kung hindi ka man makapagbasa ng Bible, makinig ka ng mga preaching, ng mga men of God, for us to grow. And the Word of God, sabi niya, convicts, breaks, regenerates, reveals, consumes, illuminates, and nourish the individual. So para magkaroon po tayo ng victorious life, number 1 is total dependence on the Holy Spirit. Number 2, not conform but transform through the Word of God. Kailangan po natin i-align ang ating mga perspective. Pag sinabing perspective, ito yung kaisipan natin. The mind. Kaya nga transform the mind. Yung ating perspektibo sa bawat ginagawa po natin, naka-align yung salita ng Diyos. Whether be in an outlook of life, ang buhay ko ay para sa Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, I live for a purpose. Anak ako ng Diyos. How you view your life or things. Paano ba ang nangyayari sa paligid mo? Lord, I will view it in your word. Your stand. Ano ba ang papaalagyan mo? Inaalagyan mo, Kian? Nasa tama ka? Dahil ikaw ay lalaki? Dahil ikaw ay, ikaw ang boss? Naka-align ba yun sa salita ng Diyos? Ano bang sabi sa salita ng Diyos? What is your stand? I have to, sabi ng salita ng Diyos, I have to submit, I have to be humble. What are your stand? These are your perspective. Ito yung mga kaisipan mo na kailangan mong i-align sa salita ng Diyos para magkaroon ka ng victorious life. Your attitude. I-align mo yung attitude mo. Yung buhay po natin, though a lot of times, feeling natin tama tayo. Pero anong attitude na ginagawa mo? You have to align it to the Word of God. Ano bang sabi ng salita ng Diyos? Dapat ko bang gawin ito? Sasabihin ko ba ito? Your frame of mind. Yung kaisipan mo, yung paano mo dinidesisyon, paano ka gumagawa ng plano, nakabase yan sa frame of mind mo. Kailangan mo na i-align ito sa salita ng Diyos. Your frame of reference. Sinabi ba dahil gagawin mo ba ito dahil sinabi niya? Or gagawin mo ito base sa salita ng Diyos? You want to have victorious life,
kailangan po natin magdepende talaga sa Espiritu Santo ng Diyos at magkaroon ng alignment ng ating kaisipan sa salita ng Diyos dahil ito ay buhay. Ito ay bagay na hindi nagsisinungaling. Mahirap po talaga maging Kristiyano. But to live a victorious life, we have to have the right perspective and right relationship with the Holy Spirit. Huwag niyo siyang i-neglect. Na para lang siyang, nandyan lang, backup ko lang. You need the Holy Spirit in your life. He is the power. He is at work. And you need to transform your mind through the Word of God. Ang buhay po natin, hindi madali. Dahil ang bawat lakad po natin, ang bawat desisyon na ginagawa natin, nagre-reflect kung sino ang Diyos natin because we are the witnesses of God. Hindi lang sa pamilya mo. Kung sa pamilya mo pa nga lang, napakahirap na nasabihin na si nanay ko, Kristiyano ya, maayaw. Si tatay ko, Kristiyano ya. Papa, pasnog yan, nay. Pamilya mo pa lang yun, ha? We are witnesses in our family, in your work. And it reflects through our actions, our decision makings, our daily walk in life. Kaya po napakahirap. And what we need to do? Anong kailangan natin? The total dependence of the Holy Spirit. Kaya nga, pray without ceasing. Sabihin mo nga sa katabi mo, pray without ceasing. Bakit? Kailangan mo ang Espiritu Santo. Hindi mo kayang gawin yan sa sarili mo. May mga bagay na nag-i-struggle ka, hindi mo kayang gawin yan. Sa bawat desisyon sa buhay, napakahirap magdesisyon. But when you allow the Spirit of God to work in your life, to the Word of God to transform your mind, and every decision that you will make, you allow the Spirit of God and the Word of God to allow it na mag-work at i-action mo ang bagay na narinig mo, ang bagay na nabasa mo. Yan po ang magbibigay sa atin ng victorious life. Gusto niyo po ba ang victorious life? Pwede po ba tayong tumayo? Pwede bang itas mo yung kamay mo? Sabi niya, total dependence on the Holy Spirit. You need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit in my life. We all need the Holy Spirit. And we need the Word of God to transform our mind. Were there times na nineneglect mo ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay mo? Right now, we ask the Holy Spirit's forgiveness. Hindi po natin kaya na magbago. Hindi po natin kaya na magtagumpay sa ganang sarili po natin. But we need to have the Holy Spirit, the right relationship with the Holy Spirit. Parang nababaliwala ang Espiritu Santo that is at work in our lives. You ask now the Holy Spirit, Lord, forgive me. Minsan nababaliwala kita. Most of the time nababaliwala kita. Hindi ko alam kung gaano ka kumikilos sa buhay ko. Nane-neglect ko na ikaw pala yung kapangyarihan that is at work in my life. Forgive me, Holy Spirit. Dahil piling ko kaya ko ang mga bagay, pero kailangan pala kita, Lord. Lord, I need you in my life. Holy Spirit, I need your power. I need you to work in my mind, to work in my heart, sa mga desisyon na ginagawa ko, sa pagpapamilya ko, sa trabaho ko, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Lord, I need you. Holy Spirit, I need you. Even sa dealing ko, sa asawa ko, sa anak ko, kung paano ako magdesisyon sa future ko, future ng anak ko. Panginoon, I need your Holy Spirit to guide me, to give me wisdom, to give me the comfort that I need. Sa bagay, Panginoon, napapagod ako. Lord, I need your Holy Spirit. Lord, I need you in my life. Hallelujah. Oh Lord God, ang iyong mga salita, sabi mo, hindi babalik sa iyo na walang ginawa. Your words are alive, true, and active. And so, Lord God, these are your words.
We claim it, Lord, in our lives, that you will work out in us, Lord God, in our righteousness, in every dealing of the things na, Panginoon, na struggle po namin, ang iyong salita ay mangyayari sa buhay po namin. Dahil, Panginoon, salita mo ito, these are your words, these are truth, O Lord God. And you allow us to do the things that we cannot do, Lord. Holy Spirit, we cling unto you. Patuloy kaming hahawak at magtitiwala. Katulad din ng iyong salita, bigyan mo ang desire, ang bawat isa po sa amin, to search the Word of God, to search your Word. Give us a desire, the hunger, O Lord God, na parang pagkain ito ang iyong salita, na gusto naming, Panginoon, matuto, patuloy, Panginoon, na mag-research kami ng iyong salita, that will transform our mind, O God, changing us, your Word, from glory to glory, O Lord God. Thank you for victorious life. Dahil po namin, nagtitiwala po kami, Panginoon. Kayo po ang at work. You will give us victory in every aspect of life. Dahil kayo po ang pinagtitiwalaan po namin. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Pwede po ba tayong tumayo, umupo at yung ating mga para silyuhan po ang ating napag-aralang salita ng Diyos. Pwede po bang invite si Pastor Jaime na sila na po ang mag-lead ng ating communion and all. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your Holy Spirit, oh God, that is constantly at work within our lives, oh God. Thank you for your words that it gives us a lot of promises, oh Lord God. And your words, oh God, surely that we can rely, oh God, on your words. You're able, oh God, to do exceedingly abundantly above all that we could ask or imagine. It is through the power of your Holy Spirit, O God, that is within us, Lord God. Thank you, Holy Spirit, because you promise us, O God, that you will always be with us. You will never leave us. You will always be with us, Holy Spirit. There's sometimes we neglect you. There's sometimes we grieve you. But we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Because you're always there, guiding us. You're always there, constantly encouraging us to live the kind of life that you want us, Lord God, to be. Today, oh God, as we partake the communion, Lord, this is also your promise unto us, that on the cross, oh God, you have done everything, Lord God. You have redeemed us. You have restored us, oh God. On that cross of Calvary, oh God, the finished work of our Lord Jesus Christ, we are not only remembering, oh God, but believing, Lord, pwedeng mag-manifest sa amin pong mga buhay. It can manifest into our lives the victory that you have done on the cross of Calvary. And at this point in time, oh God, as we remember you, thank you so much. Thank you for your healing. Thank you for the strength, oh God, to carry on the task, oh God, which you entrusted to us, Lord God. Thank you so much for everything, oh God. Hallelujah. Even the very life that we have, it comes from you. It comes from the Holy Spirit. That's why today we want to give you praise. We want to give all the glory, oh Lord God.
Thank you so much. Bless these elements right now, the symbol of your body and your blood. That as we partake, oh God, thank you, Lord. Come on, say thank you, Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Bakit? The Bible tells us the very reason why He was hung on the tree and He made a curse for us. Hallelujah. Siya na walang kasalanan, naging kasumpa-sumpa siya. Tinanggap niya lahat ng sumpa dahil sa atin upang lahat ng sumpa mawala sa atin pong mga buhay. Panginoon, salamat po sa araw na ito, and we are declaring it, O God, that all those curses brought to us by sin, O God, has been eliminated, O God. And right now, God, we are receiving all the good things, God, that you have done on the cross of Calvary, Lord God. Hallelujah. You have purified us. You have redeemed us. God, you have sanctified us, Lord God. And thank you, Lord God, that by your wounds, we are whole, we are healed, we are healthy, we are strong, oh God. Our youth is renewed like an eagle. We give you praise, we give you honor. Thank you, Lord God.